Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit-init na banggaan sa pagitan po ng dalawang kilalang crypto ngayon. Si XRP ang matagal na sa industriya at may napatunayan na laban kay Picoin kung saan ay isang bagong sikat na gusto ring sumikat. Marami po sa atin ang nagtatanong alin ba ang mas magandang kung saan po tayo mas magandang mag-invest sa kanilang dalawa. Alin ba talaga ang may mas matibay na future? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang gamit nitong si XRP at saka si Pi sa totoong buhay. Ayan, unahin po natin itong si XRP. Si XRP ay hindi lamang po basta-basta token. Isa po siyang bridge currency para sa mga cross-border transactions. Sa madaling salita ay ginagamit siya ng mga bangko at saka financial institutions para magpadala ng pera mula sa isang bansa papunta sa isa pa sa loob lang ng ilang segundo. Mura rin ang kanyang fee. Wala pa sa piso. At hindi lang yan, si Ripple. Yan, na siya mismong kumpanya sa likod ni XRP ay may partnership sa mga malalaking bangko sa buong mundo. Meron din po silang sariling stablecoin na tinatawag na RLUSD na ginagamit para sa mas mabilis na liquidity ng mga remittance at saka institutional transactions. Samantala, si Pi Network naman ay sinusubukan naman niyang baguhin ang paraan ng pagbili at pagbebenta sa pamamagitan ng peer-to-peer commerce. Isa sa mga kilalang project nila ay ang tinatawag po na PiFest. Yan, PiFest 2025 kung saan ay ang layunin po nito ay ikonekta ang mahigit 10.3 million wallets sa mga local merchants. Meron po silang higit sa 100 decentralized apps or dApps tulad po ng mga games, NFT platforms at saka social apps. Ang problema lamang, karamihan sa mga ito ay hindi pa ganap na accessible sa mga institutional users at wala rin silang partnership sa mga malalaking bangko gaya ni Ripple. Ngayon is ang sunod na tanong dito ay sino ang mas malakas na may community support? Yan, sa community backing naman po tayo rito. Pagdating po sa community, ibang klase itong si XRP. Tinatawag po silang XRP Army dahil po sa sobrang solid ng kanilang support. Mula pa noong nagkaroon ng legal battle itong si Ripple kontra sa US SEC, hindi bumitaw ang mga supporters. Patuloy po nilang ipinagtatanggol si XRP online at sinusuportahan ito sa kabila ng napakaraming pagsubok. Ang community po ni XRP ay binubuo ng mga developers, institutional partners, at mga retail investors. Ibig sabihin ay malawak at malalim ang network ng support sa kanya. Samantala si Pi Network naman ay meron siyang ibang approach. Yan, grassroots community ang kanyang style. Simple lang ang paraan para makamine or makamina gamit lang ang smartphone app at hindi ubos ang battery. Dahil dito ay milyong-milyong users ang naiinganyo, lalo na sa mga developing countries gaya po ng Pilipinas. Ang Pi ay gumagamit na rin po ng referral system para lumawak ang network. Pero sa kabila po ng dami ng mga users, marami po ang nag-aalala dahil sa paulit-ulit na pagka-delay ng mga development at kulang po sa transparency lalo na pagdating sa presyo ng coin. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang kanilang performance sa market. Ayan. Sa unang bahagi po, ayan, umpisahan po natin ulit kay XRP. Sa unang bahagi po ng taong 2025, sumabog po itong si XRP sa presyo na $3.40. Halos 300% ang kanyang itinaas. Pero gaya po ng karamihan sa crypto, nagkaroon po siya or nakaranas po siya ng correction. Sa ngayon ay si XRP ay umiikot po sa presyo na nasa pagitan ng $2.19 at saka $1.96. Base po yan sa 50-day at saka 200-day moving average. Sa kasalukuyan ang presyo po ni XRP ay naglalaro sa $2.08.
Medyo may konting bearish movement siya pero mukhang nagko-consolidate lamang ito. Mayroon po siyang pattern na descending triangle pattern na pwede pong mabasag pataas kung maganda ang pasok ng kanyang volume. Yan, ngayon ay dito naman po tayo kay PAI. Ayan, nitong February 26 naman, 2025, umabot po siya sa presyong $2.98. Pero matapos po siyang malista sa mga exchanges noong February 20, bumagsak po kaagad siya ng 78%. Malakas po ang sell-off at maraming investors ang nabigla. Pero may good news din. Nag-rebound po itong si PAI at kahit bearish pa rin ang trend, may mga buyers na nagsisimulang mag-accumulate sa mababang presyo. Sa ngayon ay nasa presyong 0.63 ang kanyang presyo. May movement, papataas. At kung mabasag po niya ang 50-day at saka 200-day EMA, pwedeng tumaas po siya ng 50% hanggang 80% ang kanyang presyo. Yan, dito naman po tayo sa mga predictions. Yan, predictions ni XRP at saka PAI. Marami po ang nagsasabi na si XRP ay may napakaliwanag na kinabukasan. At bakit? Kasi nakipag-settle na sila sa US SEC. Napabilang na po siya sa US Strategic Reserve at may posibilidad pang magkaroon ng XRP ETF at friendly na po ang kanyang environment para sa mga crypto gaya niya. Kapag mabasag po niya ang resistance sa $2.19, pwede po tayong makakita ng isang bullish rally pabalik sa presyong $3.40 or higit pa. Samantala si PAI naman ay promising pero maraming dapat po niyang patunayan. Kung magtagumpay po siya sa pag-convert ng milyong-milyong users sa kanyang working ecosystem, may chance po siyang pumalo sa presyo na hanggang $10 ngayong taong 2025. Ayon po yan sa mga eksperto. Pero ang tanong ay kailan kaya ito mangyayari? Kaya ngayon ay sunod ay pag-usapan po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or traders na interesado rito kay XRP at saka Bitcoin. Yan, mahalaga pong alam natin na ang pinagkaiba ng mga project dito sa pagitan ni XRP at saka PAI. Si XRP ay mas bagay po sa mga naghahanap ng stability, real world use case at saka regulatory clarity. Pwede itong gamitin ng mga OFW o negosyo na kailangan po ng mabilis at saka murang remittance system. Habang si PAI naman ay kung gusto mo ng long term, high risk, high reward at willing ka pong maghintay sa development, pwede mo itong tingnan bilang isang speculative investment. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay si XRP ay isa pong matibay na haligi ng mundo ng crypto. Meron po siyang tunay na gamit, solid na suporta at malinaw na direksyon. Hindi siya hype lang, meron siyang maayos na pundasyon. Si PAI naman ay may potensyal, oo, pero wala pa siya sa level ng maturity ni XRP. Marami pang dapat linawin sa kanya, mula sa roadmap hanggang sa tunay na halaga ng token niya sa market. Kung ako po ang tatanungin ay mas pipiliin ko muna si XRP kung practical investing ang hanap natin. Pero kung gusto po nating maglaro sa posibilidad at kaya nating maghintay, may space rin itong si PAI sa ating portfolio. Basta maliit lang muna at lagi po tayong maging updated sa kanyang mga developments. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.